2 taon ko na itong tinago. Pero ngayon, sasabihin ko na. Bata, inaaresto ka sa salang pagkuha ng litrato nung walang paalam. Hindi ko ginawa yun. Kunan ko nung ginagawa mo yun. Ito, huli ka rito. Nung bata pa, kumukuha ng pictures na hindi sinungaling. Mali yun. Detective, bigyan niyo ko ng chance. Hindi na po ako uulit. Promise po. Sorry na po. Ay, nakulang pa. Manong, Ano? nahuli ko na kayo. Ha? Pinapalabas yung masama yung inosente. Ang bata-bata ko pa tapos ang ganda ng future ko. Oh, umamin ka sa akin kanina, di ba? Ha? At nag-sorry ka pa. Ano ko sinabi yun? May proof kayo? Manong, yung papa ko, yung papa ko sa Supreme Prosecutor's Office. Ay, nako. Ano kayo magandang gawin? Tingin ko dapat kagawa kita. Defamation. Sige. Nagkamali ako. Di pwede ganun lang. Kailangan mo humingi ng tawad. Humingi ng... Sorry, okay na? Sige na. Lumuhod ka. Sabi ko, lumuhod ka. Tapos nun, okay na. Manong, kapag kinasuhan kita, hindi sapat na mag-resign kayo. Sabi ko kanina, high court judge na ang papa ko, kaya alam ko mahirap yung kanyang mga kaso. Wawala ka ng oras, pera, pati trabaho. Inisip ko. Ang asawa ko at ang 3 anak ko. Kailangan kong mabuhay kaya... Anong ginagawa mo dyan? Ayaw ko sana may makakita. Pero... Nakita ni Mira. Dahil ganito nga umalis si Mira sa servisyo noon. Nakita ko sa case file niya. Ginamit lang ang kwento ng iba para makapag-resign siya. Bakit? Dahil hindi niya masabi ang totoo. Ang dahilan kung bakit siya nag-resign. May iba siyang dahilan at hindi niya masabi. Tama. Nung panahon na bigla siyang nag-resign, malamang panay ang tanong sa kanya ng mga magulang niya at ng mga katrabaho niya. Hindi niya masabi ang totoong dahilan. Kaya gumawa na lang siya ng ibang kwento. Yung pinaka-nakakahiyang nakita niya. Ganun na nga. Detective Lee. Nagtanong ang General Investigation kung anong dahilan ng pag-resign ni Juan Mira. Pero iisa ang sinasabi ng